Sana mawala yung hinanakit nyo. Sana mawala yung galit nyo. Sana kayo matutong magpatawad. Sana yung ngit-ngit, yung inyong inggit. Ito pa ang sabi. Ang sabi pa dito ay ito. Passing our days in malice and envy, despicable and hating one another. Please do not do that. We are foolish if we do that. Mga sira daw ang ulo ng mga taong inggitero at inggitera. Yan, tandaan nyo yan. Kung kayo ay inggitero at inggitera, mga sira ang ulo. Ano naman ang atin dapat gawin? God, naiingit ako eh. This is about time for us to ask God for help. Because it's not good for our system. It's not good for the environment. Alam mo, from the beginning, God is keep on saying us, do not worry. Kasi God, bakit mo ba sinasabing huwag kang mag-worry? Di ba may nagpapapray over sa akin may cancer? Mamamatay na. Tapos sasabihin ko, ay, huwag kang mag-alala. Ay, mamamatay na nga ako, Father. So, hindi ko natuloy masabi. So, I have to ask God, bakit ba sinasabi mo? And then, I keep on praying. Alam mo, the reason why God is telling us not to worry, because there's nothing we can do. We are totally dependent on God. And when we become dependent on God, and this God wants from us, because that's the truth. The truth is, we are not invincible. The truth is, our identity doesn't rely on accomplishments. Lahat po tayo tatanda, lahat magre-resign, lahat yung inyong mga position mawawala, lahat ng everything na hinahawakan natin ay mawawala. Ano lang ang ating pahangahawakan na hindi mawawala sa atin? And the very fundamental truth about our identity is that we are sons and daughters of God. Tayo po yung mga anak ng Diyos, and that's our identity. That's why, mga kapatid, do not be pressured na kailangan maging kamukha ka ni Gretchen Barreto. Kailangan maging kamukha ka ni Angel Locsin. No, you don't need it. Tuloy isang araw, ako'y nagbe-bless ng bahay, May isang babae doon, tuwi ako magbe-bless, yuko ng yuko. Sabi ko, ano kaya nangyayari sa babaeng ito? Sabi ko, ma'am, bakit tuwi ako magbe-bless kayo yumuyo ko at nakalagay dito? Father, sobra ka naman kasing magwisik ng holy water. Mapuputol po ang aking kilay. Sabi ko, bakit mo? Iniisip ko, paano kaya napuputol ang kilay? Yung pala ay lamang. Anyway, marami po akong natututunan araw-araw na ito palang kilay, hindi lahat ng kilay pala yung totoo. Napuputol yung iba. Anyway, natatawa ko lang kayo. But that's so much truth about it. Huwag po tayong ma-insecure. There was a point in my life where I was a little bit and also a insecure person. You know, nakahil sa insecurity ko, nung binasa ko ang Bible that I'm precious in God's eyes. Kayo po nape-pressure minsan. O pine-pressure. Huwag niyo pong isumpa ang nami-pressure sa inyo. Ipagdasal niyo na ma-promote. Sana'y ma-promote ka na. Huwag niyo pong sabihin matanggal. Ang sasabihin niyo ay ma-promote. Sana'y maging presidente ka na. At pagka na-promote yan, malapit na yang mawala. At pagka pinagdasal po niyang ma-demote, nako, matagal niyo pang makakasama. This is what I'm telling you. So, wag po tayong mag-away-away, ha? And this is what I'm telling you. Tingnan mo, ngumiti lang kayo ngayong umaga, nag-iba na ang aura. Gumanda na kayong lahat. Kasi that was also my experience. Noong pong itong si Father Jeff na ito, marami ang itinatanong kasi he is Canadian. Ang sabi ko noon sa kanya, huwag kang magpa-impress na ikaw ay marunong mag-Tagalog. Baka may mangumpisal sa iyo, Tagalog ang sabihin. Ay, totoo nga. Sabi ko sa kanya, mabuti na lang, he took my advice. Ang sabi ko kasi, magdala ka ng dictionary just in case. Yun nga, may nangumpisal. Ang sabi sa kanya ay ito, Father, ako po ay may kulasisi.
Hindi niya naririnig ang salitang kulasisi. Tinignan sa bibig. Oh, yung pala a bird. Sabi niya, I don't worry. If you find one, give me. Ay, Diyos ko, dahil. Ay, di na, sabi niya, tapos he came to me, there are double meanings. Sabi ko, alam mo ba ang kulasisi? It's a bird. I said, no, it's not a bird. Ngayon, alam niya na. Tapos mayroon pa rin siyang isang tanong. Ang tanong ay ito, Father Suarez, ang tanong ay ito, bakit ang mga Pilipino, karamihan, walang amoy ang kilikili? Sabi ka, ano ba namang may tinatanong mo yan? So, hindi ako maka-isip-isip ng answer. So, ang answer ko, I think, dahil sa kinakain namin, kanin siguro. At walang masyadong carry. Ako na-convince naman. Aba, later on, nung ako na ay dito na kami nagpapasko at dito na kami nagmi-minister, tapos nagparoon ako ng seminar kasi ako po ay nagiging problematic, nadidepress ako sa basura. So, nagkaroon kami ng zero waste management. Sabi ko, may kumuha ako ng seminar. Ang tanong ko agad ay ito, dito sa zero waste management, paano hindi babaho ito? Sabi nung nagseseminar, kailangan po ng air. Erosion ang tawag. Bingo. Nung magpapasko, nag-homily ako. Sabi ko ay ito. Kung ayaw pala ninyo na mabaho ang kilikili, kailangan nahahanginan. Ang taong mabigay, may pumapasok dito ang hangin. Nung isang totoo yan. Kaya nakakatakot ang katabing mababaho. Palakpakan natin ang Diyos. No, kasi alam nyo, ang Diyos, from the beginning, tinuturuan ang tao, let us be kind to one another. Kaya po, yung mga madadamot diyan, mag-ingat kayo. At ang pakiusap ko'y huwag kayong tatabi. Dahil pagbukas ng paypay niyan, mahihimatay kayo. No, this is the nature. This is natural. Kaya, alam na alam ko ngayon, pagka ako'y, sino kaya dito ang laging nakabuka ang paypay? At sino ang laging nakaganyan? Ako, hindi na ako natabi. Nakakahilo. No, God, from the very beginning, wants us to be interdependent. Gusto nyo pong maging maganda ang inyong samahan? Don't think that you know and you can do everything. Just give and share one another. And in doing so, this will become a community. Napakasarap magtrabaho at papasok ka ng opisina ng iyong mga katabi ay kaibigan mo at alam mong maaasahan mo. At napakahirap pong papasok ng trabaho na alam mo na ang bigat ng iyong dibdib, mamamatay ka agad. Pagka may umaway sa iyo, ito ang sasabihin mo, Sister, ayaw ko pang mamatay. Pwede bang mag-usap na tayo? That's true. Kausapin nyo na rin, matatakot din yan. Meron pong nagpa-pray over sa akin. Iyak nang iyak. Sabi ko, bakit ka ba iyak na iyak? Father, may stage 4 cancer ako. Noong ako'y nagdasal, ito ang sinabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Mauuna pa ang asawa mo. Ay, Father, walang sakit. Totoo naman. Alam niyo, 2 months ago, pumunta sa akin. Father, totoo nga, namatay ang asawa ko. Ako'y buhay pa. Anong ibig sabihin yan? Walang nakakasiguro sa atin kung kailan at saan tayo mamamatay. But habang tayo'y buhay pa, kasi walang nakakaalam, let us do something good and great for others. Mga kapatid, please remove that bitterness. Yung hinanakit, yung tampo, enough of it. Because life is short. At ito ang nakikita ko, yung mga taong may sakit at alam na mamamatay, nagbabait. Kaya nga sinasabi ko sa Diyos, totoo yan! Ayun agad ang kanilang ginagawa. Father, mamamatay na ako, nangungumpisal tuloy. Sabi ko,
ko, napakatagal mo na palang hindi nangungumpisal. Ako'y tagaktak na ang pawis sa pakinig ng iyong kasalanan, nakakahimatay. Ay, wala naman ako magawa. Hindi makikinig lang ako. But what I'm saying to God, God, thank you very much. Ibinigay mo itong gift na ito sa akin ng healing. Ngayon, nagsisimba na ang mga tao. Minsan kung hindi magkakasakit, why this mass is so famous and so phenomenon? Kasi may nahihil. Kasi napakaraming may sakit. At ang sabi ko naman, kung ang misang ito at ang pagpapagaling na ito is not for your salvation, ako muna ang unang nagsasabi sa Diyos, Diyos ko po, huwag mo po siyang pagalingin hanggat hindi siya nagbabait. At nakikinig naman ang Diyos. Kasi, what's the point of living in this world if you are in misery and you make the life of others miserable as well? No point. Kung ikaw, yun po ang parable of the fig tree. Pinagsasabihan ko na ngayon kayo, dahil yung mga magpapapray over sa akin mamaya, ang sasabihin ko, magbabait ka? Pag sinabi niyo, opo, Father, magbabait ka. Alam ng Diyos ang puso mo. Opo, Father, patawarin ako ng Diyos. And then I will pray for your healing. And God will not say no. I'm telling you. Pagkatapos ng misang ito, you will be amazed. The hatred, the unforgiveness, the pain that is in your body, the confusion that is in your mind will disappear and you'll be totally renewed. Why? Because God is here. Yung pong mga worries nyo, yung mga hindi kayo makatulog, yung iba dito maraming utang. Mababayaran yun paano yan mababayaran? No. Mababayaran yan kung hindi na kayo mangungutang ulit. Kasi, just simplify the lifestyle. Minsan, it is not a matter of perspective. God, in His powerful way, tinuturuan niya tayo on how to live life. And yet, we are not listening kasi we are allured by this pressure of the society that you should be like this, you should be like that. One day nga, ako'y nabili ng lotion kasi nagkakaroon ako ng dry skin. Ano, ako po'y pumunta sa mall, lahat ng lotion doon, whitening skin. Ay, ayaw ko naman ng whitening lotion. Sabi ko, bakit ba ito'y puro whitening? Father, kung hindi po namin lalagyan ng whitening yan, walang bibili. My goodness. Please do not be insecure on your skin. I'm saying this because that hinders your capacity to be happy. So ngayon, sa mga sinabi kong yan, ang kabuuan yan ay ito. Magpasalamat ka for everything that you receive and you accomplished. Because that's the way to begin our day. Amen. Merciful and loving God, look upon us with an eyes of mercy. Kami pong nandito ngayon nangangailangan ng tulong, kagalingan at pagmamahal. Yung mga taong nasaktan ng damdamin, mga mag-asawang hindi magkasundo, mag-ina, mag-ama na hindi nag-uusap, magkakapatid na nag-aaway, and all those who are suffering from physical ailment, those who have arthritis, rheumatism, gout, those who have heart ailments, so cancer, lymphoma, cyst, high blood pressure, diabetes, lahat po na may karamdaman na nandito ngayon. Remove the black arteries in their hearts, Lord, and also our loved ones that cannot come here. Pagpalain mo rin po sila. And we believe all our prayers will be granted. For we ask all this in the mighty name of Jesus the Lord.